Sa isang baryo sa Siquijor, kilala ang lugar bilang pugad ng mga mahiwagang nilalang at mga mangkukulam. Isa sa mga kilalang mangkukulam ay si Aling Sela, isang matandang babae na may matalim na mga mata at malamig na ngiti. Walang nagtatangkang lumapit sa kanyang kubo na nakatago sa gitna ng gubat, dahil alam ng mga tao na may masama siyang kapangyarihan. Isang araw, nagkaroon ng malaking alitan sa pagitan ni Aling Sela at ng mga taga-baryo. Ipinagbintangan siya ng mga tao na siyang dahilan ng pagkamatay ng isang batang babae, si Elena, na bigla na lang nanghina at naligas ang buhok. Mabilis na kumalat ang tsismis, at tinawag nila itong kulang. Nagpunta ang pamilya ni Elena sa bahay ni Aling Sela, dala ang galit at paghihiganti. Pinagbantaan nila ang matanda, sinabing kung hindi siya titigil sa pangkukulam ay susunugin nila ang kanyang bahay. Ngunit, imbes na matakot, ngumiti lamang si Aling Sela. Hindi niyo alam kung ano ang pinaglalaroan niyo, sabi niya sa malamig na boses. Makalipas ang 3 araw, isa-isang nagsimulang magkasakit ang mga taong bumisita sa bahay ni Aling Sela. Nagsimula sa simpleng ubo, ngunit kinalaunan, nagkaroon ng mga sugat sa kanilang balat, tila ba sinusunog ang laman. Walang manggagamot o albularyo ang makapaggamot sa kanila. Isang gabi, narinig ng mga tao ang malakas na sigaw mula sa bahay ng pamilya ni Elena. Tumakbo sila patungo sa pinagmulan ng ingay at nakita ang bangkay ng kanyang ama, nakabaluktot sa sahig, habang may matandang anino na naglalakad palayo, dahan-dahang lumulusaw sa hangin. Nagtaka ang mga tao kung papaano ito nangyari. Hindi ba't sinunog na nila ang kubo ni Aling Sela? Ngunit nang bumalik sila sa lugar, naroon pa rin ang kubo, buo at tila walang bakas ng apoy. Ngayon, bawat gabi ay lumalakas ang hangin, at nararamdaman ng mga tao ang malamig na hangin ng kababalaghan. May naririnig silang bulong sa kanilang mga tenga, hindi nyo dapat akong ginambala. Ang bawat pamilya sa baryo ay nababalot ng takot, alam nilang hindi na sila ligtas. Isa-isa, sinusundo sila ng sumpa ng mangkukulam. Sa isang tahimik na barangay sa Laguna, ang mga gabi ay binabalot ng malamig na hangin at tahimik na mga usap-usapan. Bago pa man sumikat ang araw, marami ang nagsasabing nakikita nila ang isang babae na naglalakad sa gilid ng mga kalsada, ang kanyang anino'y umaalon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Siya si Maria Labo. Si Juanito, isang batang ama, ay hindi naniniwala sa mga alamat. Mga kwento lang yan para takutin ang mga bata, sabi niya sa mga kakilala. Isang gabi, nagpasya siyang magbantay sa kanilang maliit na tindahan, sa gilid ng kalsada. Malamig at tahimik ang gabi, ngunit biglang nag-iba ang simoy ng hangin. Narinig niya ang mahihinang yabag papalapit sa kanya. Isang babaeng may mahaba at busot na buhok ang tumambad sa kanyang harapan. Madilim ang paligid, ngunit malinaw niyang nakita ang bakas ng malalim na hiwa sa kaliwang pisngi ng babae. Lumapit ito sa kanya, halos hindi natitinag sa malamig na hangin. May maibibigay ka bang pagkain? Tanong ng babae, halos pabulong. Nanghinig si Juanito sa tono ng boses nito. Ngunit sa kabila ng takot, kinuha niya ang natitirang tinapay sa estant at inabot sa babae. Tahimik itong kinuha ang tinapay, ngunit bago pa man siya makalayo, nagsalita muli ang babae. Mayroon ka bang anak? Tanong nito, ang mga matay tila naghahanap ng kung anong bagay. Teka, bakit mo tinatanong? Kinabahan si Juanito, ramdam niya ang biglang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Ngumiti ang babae, ngunit hindi ito isang ngiti ng saya, ngunit ngiti ng pagkagutom. Ang mga anak mo, masarap sila, bulong nito, sabay lingon sa direksyon ng bahay ni Juanito. Biglang sumili ang alaala ng mga kwento tungkol kay Maria Labo, ang aswang na umuwi tuwing gabi upang mangginay ng laman ng mga bata. Tumakbo si Juanito papauwi, humihingal at umaasang hindi pa huli ang lahat. Pagdating niya sa bahay, naroon ang kanyang asawa,
umiiyak habang yakap ang kanilang anak. Huli na siya, bulong ng kanyang asawa. Nakita ko siya, si Maria Labo. Kinuha niya si Tomas. Hinimuti si Juanito, at sa kanyang pagkamulat, wala na si Maria Labo, wala na rin ang kanyang anak. Mula noon, lagi nilang naririnig sa gabi ang mga yabag ni Maria Labo. Hindi na sila muling nakakita ng katahimikan. At tuwing sumasapit ang dilim, bumabalik ang kwento ng babaeng may hiwa sa pisngi, naghahanap ng bagong biktima. Sa isang tahimik na gabi, nagmamaneho si Leo pauwi galing sa trabaho. Alas 12 na ng gabi, at tulad ng dati, dumaan siya sa Balete Drive. Kilala ang kalsadang ito sa mga kwento ng kababalaghan, lalo na ang kwento ng isang babae, ang White Lady, na di umano'y nagpapakita dito. Ngunit hindi naniniwala si Leo sa mga ganoong kwento. Para sa kanya, kathang-isip lang ang lahat ng ito. Habang nagmamaneho, napansin niyang tila napakadilim ng kalsada. Walang ibang sasakyan, at kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Naramdaman niyang tumayo ang kanyang mga balahibo, ngunit pinilit niyang baliwalain ito. Masyado na raw siyang pagod, kaya't iniisip niyang bunga lang ito ng kanyang imahinasyon. Maya-maya, may napansin siyang figure sa gilid ng kalsada. Isang babae na nakaputing damit, nakatalikod at tila nagpapahinto ng sasakyan. Bagamat nagdalawang isip, bumagal si Leo. Baka kailangan ng babae ng tulong. Ngunit nang palapit na siya, biglang bumarap ang babae. Nanlamig si Leo nang makita ang maputlang mukha nito. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Isang nakakatakot na mukha na tila kumikawala sa realidad. Natigilan si Leo. Pinaharurot niya ang kanyang kotse, mabilis na iniwasan ang babae. Nang sa wakas ay marating niya ang dulo ng Balete Drive, hiningal siya sa kaba. Ngunit akala niya'y tapos na ang lahat. Sa kanyang rearview mirror, nakita niya ang isang bagay na bumalot sa kanyang kaluluwa ng takot. Nakaupo sa likod ng kanyang kotse ang White Lady, nakatingin sa kanya gamit ang blanko na mukha. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang upuan. Hindi niya malaman kung paano nakapasok ito, at naramdaman niyang unti-unting siyang nawawalan ng hangin. Naghari ang malamig na takot sa buong katawan ni Leo. Sinubukan niyang magdasal, ngunit wala siyang mailabas na salita. Isang malakas na ungol ang narinig niya mula sa kanyang likod, at bigla na lamang siyang nawala sa uliran. Kinabukasan, natagpuan ang kotse ni Leo sa gilid ng Balete Drive, wala na siyang buhay. Ayon sa mga awtoridad, tila nawalan siya ng kontrol sa manibela at bumangga sa isang puno. Ngunit ang mga residente ng lugar, alam na alam kung ano ang tunay na nangyari. Isa na namang biktima ang sinakmal ng White Lady ng Balete Drive, ang multong walang hanggan na naghahanap ng kapalit sa kanyang mapait na kamatayan. Simula noon, walang sinuman ang gustong dumaan mag-isa sa Balete Drive kapag gabi na, lalo na tuwing alas 12.